oras po na ito, tayo ay muli magpupuri sa ating Panginoon. Itabi po muna lahat ng isipin. I-lay down po muna natin sila lahat. At hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos. Magpatuloy tayo na maging committed sa Panginoon. Magpatuloy tayo na maging tapat sa Kanya. Patuloy natin siyang papurihan. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. At sa ating pag-awit, patuloy nating ibigay yung pagmamahal, yung papuri na nararapat sa ating Panginoon. Hallelujah. That I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. All that I am, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. For your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my needs are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord.
Psalm 62 verses 5 to 8. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Hallelujah! Lord, patuloy kami na ipagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo. Dahil, Panginoon, kayo ang aming mga refuge. Patuloy kaming sisilong, Panginoon, under your wings. We are giving you our life. We are offering you our life fully, Panginoon. And we are praising you. Hallelujah. Lord, naririto po ang inyong mga anak, singing praises for you. Hallelujah. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, everything I do. Yes, you say, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Yes, Lord, we are offering our life to you. We are giving it all. Hallelujah. Opo, Panginoon, patuloy naming ibibigay ang aming mga buhay sa iyo. Ang aming mga papuri, ang aming pagmamahal. Kaya nga po, Panginoon,
Patuloy kaming magiging genuine sa aming pag-worship sa inyo. Kayo ang patuloy na madadakila, kayo ang patuloy na maitataas sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming pagmamahal sa inyo ay magpapatuloy. Kaya nga po, Panginoon, patuloy niyo pong tanggapin ang aming pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Ngayon naman po ay oras upang tayo ay makipagbatian sa ating mga kapatid, makipagkamayan, besohan. A friend. I was alone when I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out to pray and then help is on its way. I walk by faith, not by sight. Go wrong, it'll be alright. Someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. Get up and pray and then help is on its way. I walk by faith. I walk by faith and not by sight. Things go wrong, be alright. Someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. Get on to pray and then help is on its way. My God cares too much to say. His mercies are new every day. Get out to pray and then help is on its way. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out to pray and then help on its way. My God cares too much to say. His mercies are new every day. Get on to pray and then help is on its way. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get on to pray and then help is on its way. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Panginoon? Amen! Amen! Kung handa na po lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O dakilang Diyos! Hallelujah! Yes! Oh! Up the cross, gave it all for us, so that we might know grace.
You gave up your crown, an act so profound. You'll never be the same. You will never be the same. Oh, that we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise, we praise. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, 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 us alive, we'll never be the same. We'll never be the same. Oh, that we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, that we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you, we praise you. What a sacrifice that you lay down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah. That we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you, we praise you. Oh, that we are. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you, we praise you.
Yes, God. Kaya, Panginoon, patuloy na madakil. Patuloy na maitaas, O Diyos. Kami, Panginoon, ay naririto upang kayo'y mapupurihan. We're coming committed, Panginoon, sa pagpupuri namin sa inyo. We're coming genuine, Panginoon, sa pagpupuri namin sa inyo. Kaya, Panginoon, kami ay patuloy na nagagalak. Patuloy na nasisiyahan ang aming mga puso sa aming pagpupuri sa inyo. Sapagkat, Panginoon, patuloy niyo pong binibigay sa amin yung naisin na mapapurihan ka namin ng tapat, na maawitan ka namin, Panginoon. Hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy in me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy in me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy in me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Just one move with my arms stretched wide, I will worship you. So I
throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. For a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all that I have is a for a heart singing hallelujah, So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here,
We get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Maya-maya, Pasko na. Nakapaghanda ka na ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, nakapaghanda ka na ba? Nabili mo na ba yung mga dapat mong bilhin? Di ba? Naluto nyo na ba yung mga dapat yung lutuin? Handa ka na bang harapin yung mga kamag-anak mo na minsan mo lang makita? Tapos pag Pasko, biglang lilitaw. Okay? Yung inaanak mo na last week pa lang, nagpaparamdam na. Minsan lang dumaan ang Pasko sa isang taon. Nagiging pilitan pa. Sa halip na maging araw ito ng pasasalamat, bakit parang lahat ay aligaga? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang aligaga na dahil ng Pasko? Parang lahat natataranta. May palaging kailangang habulin, may kailangan palaging gawin, at may kailangan laging patunayan sa lahat. Mga kapatid, bakit ngayong Pasko parang ubos na ang kapayapaan na meron ka? Bakit parang mas nangingibabaw ang stress? Na sa halip na Joy to the World, yung kantahin mo, ang kinakanta mo ay ayoko na sa world. Paghahanap pa lang ng bills, tama, nakaka-stress na. Lalo na't hindi mag-release ang bank ng mga new bills. Di ba? Sabi ko nga nung isang araw, pwede kaya na lumubog na lang muna sa lupa ngayong Pasko. Pero hindi pwede. At galit na galit ka na kung sino ba naman kasing nagdesisyon na gawing barya na lang yung 20. E di ngayong Pasko na doblehan ka kasi kinakailangan 50 na yung ipamigay. Yung nakapagtabi dyan ng 20s, baka mamaya lapitan kayo na, di ba? Ngayon, treasure ang 20s na bills. Ang hirap makakita, nai-stress ang lahat. Tapos ngayong taon, parang wala tayong ibang iniisip kundi paano tayo sasabay sa mundo. Today, let me remind you of the real meaning of Christmas and the perfect peace it is supposed to give us, na hindi lang natin nare-realize, nandito na pala sa puso natin. Or nandyan lang pala yung perfect peace nag-iintay sa'yo. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin yung prophecy ni Isaiah about this baby, the Son of God and Prince of Peace, sa Isaiah 9, verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pag sinabi ng Scripture na si Jesus ay Prince of Peace, anong ibig sabihin nito? Bago tayo mag-delve into the Word of God today, let's first ask God's guidance sa ating pananalangin. Tayo pong lahat ay mag-pray. Father God, good Lord, loving Father, we come to you with our humble hearts today. Patuloy namin sinisik ang Word mo, O God. Panginoon, ngayong Christmas, teach us and show us yung pinaka-essence kung bakit kami nagse-celebrate, kung bakit kami nagsasama-sama, Panginoon. At Lord, nawa Panginoon, bago matapos ang araw na ito, Panginoon, haharapin namin ang Christmas ng may tunay na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, sa iyong salita, ikaw ang mahayag. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw ang makita, ikaw ang mapapurihan at madakila sa lugar na ito, sa oras na ito. To you we bring back all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen.
Ang title po ng ating preaching for today ay The Christmas Peace. In case na nakalimutan mo na yung peace na dala-dala sa mundo ng Pasko. Ang Pasko kasi dito sa Pilipinas, ewan ko ba, talagang nakaka-stress, tama? Ang daming dapat gawin, ang daming dapat i-prepare at patunayan. Tapos September pa lang, ini-stress ka na. Pagpasok ng September, maririnig mo na yung mga kanta, yung mga tugtog, na sa halip na i-remind ka na ikaw ay mag-celebrate, ang naiisip mo, ang dami ko nang inaanak ngayon. Ang hirap mag-adulting kapag Christmas. Parang nga nag-enjoy lang pag Christmas mga bata. Yung mga nanay, stress na stress. Pero minsan pag nabigyan na yung mga bata, masaya na din ang mga nanay kasi uutangin yung yung mga binigay, anak, tatago ko muna tong aginaldo mo ha, kasi baka mawala. Tapos ng mga nakaraang buwan, Mama, nasa na yung aginaldo ko? Anak, nagastos ko na. Di ba? Ganon. Nag-e-enjoy lang ang mga bata, pero tayo mga nag-a-adulting na, wala. Ang hirap, nag-a-adjust pa. Ang hirap kasi kinakailangan na mag-prepare ka. Nag-iipon ka na dapat, September pa lang, tapos yung 13th month na ina-anticipate mo, mapupunta sa kung sino-sino lang. Parang yun ang iniisip mo. But we have to remember, Jesus, the one that we are celebrating today, is the Prince of Peace. Sabihin nyo nga, peace be with you, dyan sa katabi mo. Ngayong Christmas, sana ay sumain nyo talaga ang kapayapaan. Na after na Christmas, mga parang tulala na yung mga nanay at tatay ng tahanan. Kasi nagluto ka na, nagastusan ka pa, magbibigay ka pa sa mga kamag-anak, stress na stress ka. At gusto mo nang matapos ang December para simula na ulit ng bagong taon. Mag-iipon ka na ulit for the next Christmas. Di ba? Yun ang nasa isip natin. But, ano nga ba ang sinasabi ng Bible or ng ancient Jewish literature tungkol sa peace? Ano yung view nito? Ano yung understanding ng mga ancient Jewish people dun sa word na peace? Yung word na peace po, normally, we understand it as absence of war or conflict. Kapag sinabing peace, usually ang understanding natin, walang problema, walang conflict, walang gera. Peaceful yan. Sa Biblia, yes po, peace can mean absence of conflict or war. Pero itong word na peace po ay hindi lang nakadepende sa absence of something bad or like conflict or problem. It actually points to the presence of something better in place. In the biblical point of view, having peace is not entirely all about the elimination of problem. Hindi porket peaceful ka, wala nang problema. Hindi porket may kapayapaan ka, ibig sabihin wala kang problema. Kaya minsan yung mga tao sabihin, parang walang problema naman to. Pag Kristiyano, tinatanong parang wala ka naman problema dyan. Saya-saya mo pa, parang di ka naman nagugutom, parang di ka naman naghihirap. Meron lang tayong peace na nanggagaling sa Panginoon. But that doesn't mean na wala na tayong problema. But peace is knowing na kahit may conflict, there is something or someone that is better na kasama mo o nasa sayo. Sino kaya yun sa atin? Jesus Christ. Sa Old Testament po, ang Hebrew word ng peace ay, sino po nakakabasa? Or sino nakakaalam? Shalom. Sabi niyo nga, shalom. At ang Greek word naman na ginamit for peace ay sa New Testament ay eirene. Eirene. Sabi niyo nga, eirene. Pero ang pinaka-basic po na ibig sabihin ng biblical word na peace or shalom sa ancient Jewish people ay complete or whole. Sabi niyo nga, complete. Whole. Pag meron kang peace, parang ang nagpe-pertain ito for the Jewish people, hindi lang kapayapaan dito sa puso, but kompleto, buo, walang kulang, walang gasgas, walang tapyas. Yun po yung understanding ng mga Jewish people sa word na peace or shalom. It's more than just feeling that is sa loob mo na,
okay, nakakahinga ako ng maayos, I have peace. It's more than that. Nagre-refer siya sa sinasabi sa Joshua 8:31, an altar of uncut stones. Uncut stones na complete or shalom kapag yung bato ay walang kapintasan, buo at walang gasgas, wala siyang bitak-bitak. So yung pinag-o-offera nila na bato ay minimake sure nila buo, walang tapyas, hindi pinutol, walang gasgas, makinis. Ang ano nila doon, understanding nila doon, or ang tawag doon sa state na yun ay shalom. Shalom yung bato. Kasi makinis, walang kumpleto, hindi siya pinutol, hindi siya tinapyas, kinuha siya na buo. Shalom. Shalom yun. Pwede din siya mag-refer sa isang pader na maayos ang pagkakapatas, yung ginawang pader, walang bricks na kulang, walang butas, walang giwang kang makikita. Pwede natin ding tawagin yung state na yun as shalom. Sabihin nyo nga, shalom. Shalom. When something is complex, pero steady, tuloy-tuloy yung pangyayari, shalom din yung tawag doon. Kunwari, ang church. Meron tayong sarili-sariling function sa church, complex, tingnan ang body of Christ, pero when we work in harmony, despite of our differences, nagre-refer din yun, or makikita din doon yung word na shalom. Sa ecosystem, different creatures, biodiversity, but looking from afar, everything is working kung paano sila dinesign ng God. Ibig sabihin, yung cycle, tuloy-tuloy, pag tumingin ka kasi ng malapitan, sa mga nangyayari, kinakain ng eagle yung rat. Kawawa yung rat. Wala kapayapaan. But looking from afar, nangyayari ang lahat ng yon according to God's design. Ang tawag doon ay shalom. Sabi ni Job sa Job 5:24, you will know that your tent is secure. You will take stock of your property and find nothing missing. Shalom kapag walang nawawala sa iyong mga ari-arian. Yung mga alaga mo, kompleto, yung state na yun ay shalom. For the Jewish people, they also use shalom to ask for someone's well-being. Yung kamusta ka natin, sa kanila, pwedeng shalom lang yung sabihin nila. Kaya until now, ang pambati po, pag pumunta kayo sa Israel, ang pambati nila ay shalom. Sa halip na hi, hello, ang kanilang, pag nagkita-kita, ang sasabihin nila ay shalom. At kapag paalis na, ang sasabihin din nila ay shalom. Ganon din. Shalom, shalom. Pag binati kitang shalom, shalom, shalom. Dodoblein lang. Ganon. Kasi, ang shalom sa kanila ay completeness. At kapag blines kita, isinalom kita, ibig sabihin, sana maging perfect ang life mo. Sana maging kompleto ang buhay mo. Ganun, it's like a prayer or declaration of blessing. Basta ang core focus po dito, ang buhay parang jigsaw puzzle. May mga komplikadong eksena at mga connection. Pag may kulang or hindi tama na parang nangyayari, yung shalom mo, nagbre-breakdown. Yung parang pader natutumba, nasisira. Hindi na buo yung buhay, kailangang i-restore, i-maintain at maibalik sa tamang design nito. Kaya yung shalom po, ginagamit din siya as a verb. Ang ibig sabihin nito ay to make shalom or to make complete, to restore. Sabihin nyo nga, to restore. So, kagaya po sa 1 Kings 9:25, 3 times a year, Solomon sacrificed burnt offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the Lord, burning incense before the Lord along with them, and so fulfilled the temple obligations. Nung tinapos ni King Solomon ang papapatayo ng templo, sinalom niya yung temple obligations. Something na hindi kumpleto, tinapos niya. Ang tawag din doon ay shalom. Verb na siya. Pag yung alaga mong hayop sa Jewish context ay nakasira ng mga pananim, ng ibang tao or ibang may-ari, or kung yung hayop mo naman ay napinsala ng ibang may-ari or ibang tao or ibang hayop, kailangan mabayaran nyo ng buo to shalom the damage. Exodus 22:4, ang sabi dyan, they must pay back double. Yun po yung act of shalom. Kapag ka nagbayad ka ng utang, that is shalom. Pagka pinuno mo yung
kakulangan sa isang bagay, that is shalom. To shalom is to pay for damages. Sa Proverbs 16:7, to reconcile and heal a broken relationship is to shalom. Pag nakipag-ayos ka ng relasyon mo, ibig sabihin nakikipag-shalom ka. Nakikipag-reconcile ka, nakikipag-shalom ka. When the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make shalom with them. Sa Bible, pag ang rival kingdoms ay nag-shalom sa isa't isa, hindi lang ibig sabihin nito ay tigil away. Na hindi na tayo magpapansinan, okay na tayo, wag na lang tayong mag-usap. Sa kanila, pag sinabing shalom ng dalawang kingdoms na dating magkaaway, ngayon ay magiging partner na sila. So, magiging magkakampi sila and they will work together for each other's benefit. Yun yung shalom. Itong state ng shalom na ito dapat yung kinultivate. Or ito dapat yung ipinamuhay ng mga kings ng Israel sa Old Testament. Pero as we read the Bible, we can see how the leaders of this nation, Israel, failed. Diba? Ilang beses na ang grace ng God ay binibigay niya, pero paulit-ulit, maglalagay ng king, sa una mabuti, tapos sa ending magiging masama. Maglalagay ulit ng bagong leader, sa una mabuti, magiging masama. Hanggang sa mas maraming mga fallen kings ang nag-reign sa Israelites, sa buong nation ng Israel, at bumagsak ang Israel. Kaya naman sa text na ating nabasa kanina, yung prophecy ni Prophet Isaiah, naglo-look forward talaga siya dun sa ipapanganak na Prince of Shalom. Prince of Peace. Yung Prince of Shalom na yun ay magre-reign with shalom that never ends. He will reign with peace that will never end. Isaiah 9:5-6, every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nakikita kasi ni Isaiah kung gaano ka mess up, kung gaano ka gulo ng Israel, kung ano nangyayari. Kaya talagang nakatingin siya dun sa ipanganak na sana yung pinangako. Ipanganak na sana ipapanganak yung magiging leader, yung tunay na leader ng Israel, yung tunay na magiging savior, yung tunay na magsasaayos ng lahat, yung tunay na Prince of Peace, yung mag-aayos ng problema, magko-complete, magre-reconcile sa amin or sa nation ng Israel papunta sa God. At yun yung nilulook forward niya kasi kita niya kung gaano ka-corrupt yung leaders, yung kaguluhan, yung gera, yung pagpatay ng mga kings sa mga prophets. Kasi every time na magko-correct yung mga prophets, magwewelga yung mga prophets, mali ang ginagawa niyo, ipapapatay ang mga prophets. Hanggang sa naubos na, wala nang nagsalita. Dahil itong Prince of Peace na ito, siya lang naman ang magsasaayos ng lahat. He will heal, He will complete, reconcile our relationship with God. Kaya yung pagkapanganak kay Jesus Christ sa New Testament, itong first Christmas was announced as the arrival of Irene. Yung Greek word ng peace. Jesus' birth is the arrival of peace. Bilang mga followers and believers of Jesus Christ, paano ba natin dapat i-celebrate or i-face ang Christmas ngayon? Paano ba dapat natin harapin ang Pasko bukas? Diba? Mamaya, nakahanda na. Ang ref, punong-puno na yung mga gulaman nyo, alam ko. Ang mga minatamis nyo, okay na. Dahil nga sisimba, alam ko pinaghahalbos nyo na yung mga dapat ihalbos. Dahil mamaya, ilalagay na lang sa oven, di ba? Or luto na, nasa ref, iinitin na lang. Tama? At least, prioritize pa rin natin yung Sunday. Pero paano nga pa dapat nating harapin ang Christmas ngayon? Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Ano nang mga ginagawa mo
para harapin ang Christmas, paano natin haharapin ang Pasko? Una, celebrate. Mag-celebrate tayo, i-celebrate natin yung tunay na essence ng Christmas. Kapag sinabi kong celebrate, yung true essence. Nagsi-celebrate naman kami, Pastor, yearly. Pero bakit ganoon? Wala pa ring peace. Yes, a lot of people are celebrating today, but we always forget to celebrate Jesus Christ. The love and grace shown on that birth, yung assurance from God, hindi natin kadalasan nakikita. Instead, ang nilulook forward natin ay yung masasarap na pagkain, yung 13th month, yung aguinaldo, yung magsasama-sama, masaya. Kapag feeling mo hindi yun na-achieve, feeling mo, hala, kulang ang pera ko, parang hindi kami makakapaghanda ng masarap ngayon. Yung expectation mo about Christmas, bumababa. Hirap na hirap ka tuloy magkaroon ng peace. At dahil kulang, at dahil hindi ganun kasaya, hindi kagaya ng dati, nawawala yung peace. Kasi ang ating focus, ang nilulook forward natin, ay maling tao, maling mga bagay, hindi yung mismong dahilan kung bakit nagse-celebrate. Kaya ang mga Kristiyano, kahit kulang ang nasa hapagkainan, kahit hindi ganun kadami ang handa, so long as we know that we have Jesus in our lives, it doesn't matter kung anong kulang sa table natin. Amen? Kasi yung peace na binibigay niya ay kompleto. Amen? Yung shalom na nanggagaling sa Panginoon ay walang kaparis at walang kapantay. Yun ang binibigay ng ating Lord Jesus Christ. What the real Christmas has to offer ay higit pa sa kayamanan ng mundo. Higit pa sa masasarap na pagkain at maliliwanag na ilaw. Ang ino-offer sa iyo ng tunay na Christmas ay something eternal. And we have to celebrate it. Sineselebrate mo ba si Jesus Christ today? Or hirap na hirap ka mag-celebrate kasi sa ibang bagay ka nakatingin? Wala akong maiibigay sa mga inaanak ko. Hirap na hirap ka mag-celebrate. Ibigay mo si Jesus. Yung papel, sulatan mo, Jesus loves you. Hindi naman. Bigyan din naman ng mga bata. Nag-expect din naman ng mga bata. Pero, kinakailangan mas nakikita natin si Jesus Christ na sentro ng season na ito. Amen? Pero kung pwede nga, Jesus loves you na lang bigay natin sa mga bata. Hindi, nakakatuwa kasi meron tayong mga papamigay. Bukas, meron pa silang mga loot bags. Tapos may mga nag-commit pa magbibigay ng 50. Sige, palakpakan po natin ng Lord. At nakakatuwa po kasi dito po sa church talagang nasimulan na parang tuwing Pasko, hindi lang yung mga bata dito sa church ang pinagse-celebrate, binibigyan ng Christmas party, ini-invite din po yung mga tagalabas. And ang purpose ay para makilala din nila si Jesus Christ. At ang church, ang CCFI, ang ating goal ay maging beacon sa ating community, magliwanag dito sa lugar, kahit ang dilim-dilim tuwing linggo. Pero nagliliwanag sa paggawa ng mabuti. Amen? Kaya i-celebrate natin ang real meaning ng Christmas. Yun ay si Jesus Christ, na siyang nagbigay ng buhay niya, who came to us with humility, love. Deserve lang niya na i-celebrate. In Luke 2, nung in-announce ng angel na sa mga shepherd, yung kapanganakan ni Jesus Christ, the heavenly host started praising God. At it was in a celebration na tone, na talagang makikita mo na nagse-celebrate yung mga makalangit na creatures. Luke 2:14, glory to God in the highest heaven, on earth, peace to those whom His favor rest. Talagang may mga trumpets pa at mga tugtugan na nagulat yung mga shepherd, nagse-celebrate ang mga heavenly bodies, ang mga angels at saka heavenly host. Ang angel kasi yung nag-announce, heavenly host yung umawit, nag-worship. At kasi nga, for the longest time, dahil nga mga Israelita ay hindi nakinig, from Old Testament, hindi nila pinapakinggan ng mga prophets, naging tahimik ang God. Walang prophecies. Wala nang mga nag-dare na magsalita. Kasi na-capture na ang Israel. Naging hinuli na sila.
nagre-reign na sa kanila ay ibang kingdom na. Kaya tahimik na ang mga prophets, wala nagsasalita. At sa haba ng panahon, biglang sa mga shepherd nagpakita itong angels na ito. At in-announce na ipinanganak na ang Prince of Peace. Kapatid, celebrate this Christmas because the Prince of Peace was born for you. Huwag mong hayaan na ang worries of Christmas ay i-overcome ka, lamunin ka, kainin ka. Celebrate. Amen? Sabihin mo nga, celebrate. At tanong, sino sineselebrate mo? Celebrate Jesus. Harapin mo ang Christmas celebrating Jesus and make sure you commit to live out a life na ang pinapakita ay yung real essence ng Christmas. Commit to its true essence. If Jesus is the Prince of Shalom, dapat ipinapamuhay mo yung life na complete and restored. And i-commit mo yung buong buhay mo sa Kanya. Na ipapamuhay ko, i-embrace ko yung ini-offer ni Jesus Christ na Shalom, yung completeness ng life. It's more than just peace sa understanding natin in English. It's Shalom. It includes salvation, yung kanyang life na ino-offer, complete, walang kulang, at talagang fulfilled. Life na dedicated dapat, ang ating buhay dapat ay maging dedicated in worshiping Him, in serving Him, no matter what. Hindi ka lulubog at lilitaw na Kristiyano. Ephesians 2:14-15. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Siya ang peace na nagre-reconcile sa atin sa God at nagre-reconcile sa atin sa isa't isa. Siya yung peace na dahilan kung bakit kaya nating magmahal at kaya din nating maramdaman at maipakita din ang pagmamahal natin sa God, si Jesus Christ. Because we were in bad terms with God. We were in bad terms with our Creator. Pero dahil ng Christmas, the Word turned into flesh. The promises, the prophecies, the love turned into tangible flesh for men to understand, para matouch, mapakinggan, and to have fellowship with. That is Jesus, true and alive in us. Amen? Buhay ba si Jesus Christ sa iyong puso? Amen. Kaya kinakailangan i-commit natin ang ating buhay na si Jesus Christ ang pinapupurihan. Si Jesus Christ ang sineserve. Si Jesus Christ ang dahilan kung bakit na tayo namumuhay. And if we commit our lives to Jesus Christ, everything that we do will glorify Him. Bumaba siya dito para sa iyo. Para bigyan ka ng buhay na fulfilled. Para bigyan ka ng buhay na hindi man ganun ka-grand. You may not have everything. You may not have the world, but you have the Creator of heavens and earth. Imagine, you may not have all this money. You may not have all this wealth, but you have the source of everything. And if you have Jesus Christ in you, wala kang ibang gagawin kundi, Lord, I will give my life to you. I will serve you. I will worship you. Kaya maging committed ka na at ipamuhay ang tunay na essence ng Christmas. Hindi tuwing December lang. Amen? Hindi tuwing December 25 lang. Hindi tuwing September to February lang. Live for the Prince of Peace. Meron po akong story. Nung matapos yung Christmas service, itong si Jim na palabas na ng church ay binati ng kanyang pastor at sinabi sa kanya, Jim, I think it's time na or oras na para sumama ka sa army of the Lord. We need to see you every Sunday. Umattend ka naman tuwing linggo, Jim. Sabi ni Jim, Pastor,
Nasa Lord's Army na ako. Kasama na ako sa Lord's Army. Sabi ni Pastor, bakit tuwing Pasko lang kita nakikita dito sa church? Dapat every Sunday. Tumingin si Jim sa paligid at bumulong kay Pastor. Pastor, nasa Lord's Army po ako, pero I'm in the Secret Service. Sa Army ng Panginoon, walang Secret Service. Kailangan ipamuhay mo, i-commit mo yung life mo para sa Kanya. Ibigay mo yung buhay mo for Jesus Christ for the entire year. Not just Christmas, not just doing Easter, not just kapag may celebration, not just doing anniversary, but we commit our lives to Jesus Christ every day of our lives. Amen? Kasi araw-araw, totoo, dapat Pasko. Kinakailangan araw-araw, ipinapamuhay mo yung essence ng Pasko. Kasi kung tuwing December lang yan, hindi mo naiintindihan ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi mo naiintindihan yung glory niya na hinubad niya for you. At pinanganak siya sa sabsaban for you. You see, Jesus Christ's humility, just for you to experience God, just for you to understand God, just for us to really have this fellowship with God, ito yung ginawa ni Jesus Christ that night. Hindi lang yung sabsaban ng issue eh. Kahit ipanganak si Jesus Christ sa pinakamayamang pamilya, kahit ipanganak si Jesus Christ sa pinakakomportableng kama dito sa mundo, wala pa rin yung panama sa glory na meron siya sa langit. Pero ginawa niya yon for you and for me. Sa sabsaban pa. Imagine, kung naiintindihan natin, if we really understand God's love, we will be able to commit our lives to Him. Kaya mag-commit ka nga. Sabi mo nga sa sarili mo, mag-commit ka na. Maging committed na tayo sa ating Panginoon. As we commit, we need to remember, we partake to this mission. Dito sa mission ni Jesus Christ. Let us carry out His legacy. Kinakailangan i-carry out natin yung true essence ng Christmas. Carry out this peace to the world. Itong completeness na ino-offer ng God, ibigay natin at i-share natin sa iba. Hindi po yan sinasarili. Becoming a people of peace means participating in the life of Jesus. Kung tayo ay nagsasabi na naranasan natin ang peace ng God or tayo ay followers si Jesus Christ, tayo ay mga Kristiyano, kinakailangan nagpa-participate tayo sa life na ipinamuhay ni Jesus Christ. Ano ba yung ipinamuhay ni Jesus Christ? Colossians 1:19-20, For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Kinakailangang makita sa atin that we are real followers of Jesus Christ. Kinakailangan nating ipamuhay yung Kanyang ipinamuhay, yung humility na ipinakita niya, yung surrendered life to God. Siya nga na God, talagang sumunod siya sa will ng Heavenly Father. Tayo na followers si Jesus Christ, if we really confess that we are Christians and we are followers of Jesus Christ, kinakailangan ipinapamuhay natin yon. Pagkapanganak pa lang ni Jesus, humility na ipinakita niya. Kaya ikaw din this Christmas, don't celebrate it in pride or arrogance. Na you're trying to show off. Kinakailangan na parang kaya ka natataranta minsan or kaya nawawala yung peace kasi ang takot mo, baka mangungusan ka ng kapitbahay. Or ang iyong priority, kinakailangan natin makapag-post sa Facebook na magandang picture ng table natin. Kinakailangan makita naman nila na masaya yung pamilya natin na nagsama-sama. Umuwi naman kayo. Di ba? Kinakailangan makita ng mga tao sa mundo na okay tayo, na nakakuha kong 13th month, na masaya ang lahat. Hindi yun. Be sensitive of others. Live to love, to share this peace that is coming from Jesus Christ. I-carry out natin, dalhin natin yung torch that people may see the good Lord in you.
Ngayong Christmas, all the more, ngayong Pasko, i-grab natin yung opportunity na ipakita sa mundo, hindi yung okay kami, masaya kami, nasa amin na lahat, okay naman kami, nasa amin yung mga kailangan namin. Hindi. Ang ipakita natin ay si Jesus Christ. Ang ipakita natin sa mundo ay yung peace na ino-offer ni Jesus Christ, yung love, yung pagpapatawaran, pag-iintindihan, pagpupuri sa Panginoon, yung pag-share nung ginawa ni Jesus Christ, ipakita natin yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, nakikita ba? Uy, may narinig ako, hindi daw. Sino yun? Kinakailangan ipakita natin na si Jesus Christ ang tunay na pina-follow natin, lalo na ngayong Pasko. Hindi mo kinakailangan patunayan ang sarili mo. Wala tayong kinakailangan patunayan. Ang kinakailangan, dahil ginawa na ni Jesus Christ, ang kinakailangan lang natin, mag-celebrate, mag-commit, at i-carry out itong message na ito ng Christmas. At makita ng mundo na kahit masaya or malungkot, marami or maunti, meron or wala, si Jesus Christ pa rin ang kukumpleto ng ating Pasko. Sabi sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Kung si Jesus Christ ang sineselebrate natin, wala tayong dapat ipag-aligaga. Wala tayong dapat habulin. Wala tayong dapat patunayan. If we are celebrating Jesus Christ, tayo dapat ay merong kapayapaan. May perfect peace. Tayo ay kompleto. Amen? Kompleto ka. Buo ka kay Jesus Christ. And your table will not define who you are this Christmas. The amount of money that you have in your pocket will not define who you are this Christmas. Yung liwanag ng bahay, liwanag ng mga ilaw, hindi yan na magdi-define ng Christmas mo. Do you have Jesus Christ in you? Then you are all good. Okay ka na. You're blessed. You're more than blessed. At wala ka nang dapat ipag-worry. And if you have that, yung state ng shalom, yung peace, sa puso mo, never kang maiinggit sa post, buti pa sila. Wala naman akong maiibigay. Lulubog na lang ako sa lupa. Wala akong maibigay. Wala akong 13th month, sila may 13th month. As long as you have Jesus Christ, kaya mong mag-celebrate. Kaya mong mag-commit. At kaya mong i-carry out ang true essence ng season na ito. Handa ka bang gawin itong lahat ng to, kapatid? Bukas, dadating tayo dito sa church, sama-sama with smile in our faces, excited to celebrate Jesus Christ. Si Jesus Christ, hindi naman siya pinanganak ng December 25. May mga nagsasabi na, or sa Jewish culture, ang naka-record talaga ay, sa Israel ay, I think, March 17. Hindi natin alam kung kailan talaga. May mga nagsasabi, hindi naman, kasi hindi pwedeng magpanganak sa sabsaba ng December kasi maninigas si Jesus Christ sa lamig. Sarado lahat ng mga sabsaban, wala. Pero regardless of the date, regardless kung kailan, si Jesus Christ ay ipinanganak to give you this whole, complete life. Ito yung ino-offer sa atin ng first Christmas. Handa ka ba na makiisa? Are you ready to carry out this mission? Na ipapakita ko sa iba kung ano yung tunay na pagmamahal ni Jesus Christ.
Hindi lang pag Pasko ako mamimigay. Hindi lang pag Pasko ako mag-e-effort to give. But every day, whenever there's an opportunity to give, to become a blessing, igagrab ko yon. Dahil si Jesus Christ, may choice siya na hindi siya ipanganak dito at iligtas tayo, but He gave His life to us. Yun yung love ng God. Hindi niya tayo create para lang may pag-eksperimentohan na may mapanood. Create tayo ng God specifically para may pagbubuhusan siya ng kanyang pag-ibig because God is love. Imagine ikaw yung pinili niya and knowing that you are weak, we are weak, we will fail many times. Binigay niya yung pag-ibig niya pa rin sa atin. Pinili niya. Sa Genesis pa lang, nag-decide na ang God. After magkasala ni Adam and Eve, meron na siya agad resolution. Sige, may darating para iligtas kayo. Sige, may darating para ayusin ang lahat. Sige, may darating para masaktan, ipako sa krus, para ayusin, buuin, bayaran ang dapat bayaran. In short, ishalom ang lahat. Kaya pag sinabi nating Jesus is the Prince of Peace, hindi lang kagaanan ng kalooban yung binibigay niya. It's more than that. It's a life fulfilled, full of love, full of grace. Ito yung ino-offer niya sa atin. Kaya, kung ito ay talagang na-appreciate natin, magiging kaparte ka ng paglaganap ng kingdom na ito, ng movement na ito, na not just during Christmas, magkukumit ako. Hindi. Magiging active ako, mas magpapagamit ako sa Lord. At i-carry out ko itong mission na ito. Kaparte ako sa mission na ito. Tayo pong lahat ito, mayo. Pasko na. Literal na Pasko na maya-maya. Takot ka ba na ma-judge? Takot ka ba dahil ang dami mong obligations this Christmas? Or hanggang ngayon ba parang kinakabahan ka dahil baka, naku, mas kukunti yung maiibigay ko ngayon compared to last year sa mga inaanak ko? Mga kapatid, wala kang dapat patunayan ngayong Christmas. Wala kang dapat ika-stress. We are celebrating the Prince of Peace na nagbigay sa atin ng fulfilled na buhay. Na sa tingin ng mundo ay kulang, sa tingin ng mundo ay kawawa, maaaring sa tingin ng mundo ay nakakatawa, pero hindi. Sure tayo kay Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah! Praise you, O God. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, para sa Christmas, O God. Na Lord, binigay mo ito, Panginoon, for us to celebrate, for us to see how good you are, how loving you are, and so we can commit, O God, our lives sa pagpapatuloy, sa paglilingkod, at sa pag-carry out nitong legacy mo na ito, Panginoon. Lord, salamat. Dahil Lord, may choice ka not to save us, not to be born at all. But Lord, you gave your life for us. Dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Very crucial po itong ginawa mong ito. Ang Christmas ay very crucial for our salvation. Dahil without you becoming a man, without the Word turning into flesh, we will never understand how great this love is. We will never understand kung hindi namin, kasi likas po kaming
matigas ang ulo, likas na, mahihina kami, Panginoon, without the word turning into flesh, hindi namin mauunawaan ito. Kaya ikaw na ang nag-effort upang ipakita sa amin paano maging man, paano maging tao. Hindi na namin pwedeng idahilan na tao lang ako, mahina lang, because ikaw mismo, Jesus Christ, you overcame everything, O God. Na-overcome, na pagtagumpayan mo na, Panginoon, ang lahat ng mundo. Maging ang aming mga isipin, problema, the conflicts that we have in our lives, O God, we know, O God, as long as we have you, O God, as long as we are walking beside you, O God, we have peace, O God. Kaya this Christmas, O God, magpapasalamat kami. Uunahin namin na magpasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Na Lord, yung peace na ito na nagmumula sa iyo, yung perfect peace na nagmumula sa iyo, Lord, talagang ito po yung aming tinatreasure, O God. That we may not have everything in the world, we may not have grand things, O God, but Lord, as long as we have you, talagang fulfilled na, Panginoon. Kahit ang aming mga future, Panginoon, alam namin secured sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, we will celebrate and we will commit our lives to you and we will continue carrying this legacy out, O God. Ipapakita namin sa mundo, mas magiging bold kami, mas magiging intentional kami na ipakita kung gaano kalawak ang pag-ibig mo. Na ikaw na para sa iba idea lang, yung love mo na isang emotion lang para sa iba, na isang force lang ay naging flesh. Kaya Panginoon, kami din Panginoon, nawa kami din yung magiging flesh, O God, maging tangible na blessing mo, na message mo. Kami yung maging message mo na nahahawakan, naririnig, nakikita, at nagiging pagpapala sa labas ng church na ito, Panginoon. At saan mo man kami dalhin, Panginoon. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Panginoon, sa iyo namin binabalik ang aming mga papuri, pasasalamat, pagdakila, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating tithes and offering. Bakit po ba kailangan nating ibigay ang ating tithes sa Diyos? Ang pagbibigay po ng ating mga ikapo at mga handog ay nagpapakita ng isang pusong nagpapasalamat sa Diyos kung bakit nais nating ibalik ang isang bahagi ng Kaniyang ibinigay sa atin. Ang pagbibigay ng ating tithes ay isang pagkakataon upang maipakita natin sa Diyos na Siya ang una sa ating buhay. Sinasabi ng Biblia na ang layunin ng ikapo ay upang turuan tayo na lagi nating unahin ang Diyos sa ating mga puso. Ang tithes ay nagpapaalala na ang Diyos ang tagapagtustos ng lahat ng mayroon tayo. At ito rin ay personal na paanyaya ng Diyos upang ibuhos ang Kaniyang pagpapala sa ating mga buhay. Meron pong 4 na dahilan kung bakit dapat nating ibalik sa Diyos ang ating ikapo. Una, giving is a reflection of the heart. Sabi po sa Mateo 6:20-21, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kaya po ang pagbibigay, yan po ay salamin ng ating puso. Kung tayo po hindi marunong magbigay, so yun po ay sumasalamin kung sino po tayo. Ano po? Pangalawa po, giving is a reflection of priorities. Sabi po sa Deuteronomio 26:1 and 2, kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at matiwasay na kayong naninirahan doon,
kumuha kayo ng unang bunga ng inyong pananim. Ilagay niyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin niya upang maging dako ng pagpupuri sa Kaniya. So, nung tayo po na born again, nais ng Diyos, maging una po siya sa buhay natin, hindi na kagaya ng dati. Kaya nga po, mas pinahalagahan ng Diyos ang handog ni Abel kaysa kay Cain. Dahil inuna po ni Abel ang Diyos. Ano po? Yung kanyang handog, yun po ay mula sa puso dahil ang isip niya, i-bless po ang Diyos sa mga natanggap niya. Pangatlo, giving is a privilege. Sabi po sa 2 Corinthians 8:2, dumana sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila at sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Gaya nga po ng sabi ni Pablo, maging tulad po tayo ng church sa Macedonia. Na bagamat sila ay nasa mahigpit na pagsubok at matinding kahirapan, masayang-masaya pa rin sila na nagbibigay. At pang-apat po, giving is a blessing. Ginagamit ng Diyos ang ikapo bilang puhunan, kung saan lahat ng sangkot ay may kita. Lahat po ba ay may kita? So lahat po ay sangkot. Kung tayo ay binayaan ng Diyos na higit sa ating mga pangangailangan, yan ay hindi para mamuhay tayo ng napakarangya. Kundi pinagpapala tayo ng Lord para i-bless din natin ang church at ang iba. At ang Diyos, ang kalikasan niya, ay lubos na pagpalain ang nagbibigay. Sabi po sa Malakias 3:10, ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito, kundi ko buksan durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po ay magkaloob. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne. Tayo po ay mag-pray.
Panginoon, salamat Lord sa mga salita mo, O Diyos, na nahayag. Salamat Panginoon na tinuturuan mo kami, Lord God, na unahin ka nga po namin, O Diyos, sa aming buhay, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagbibigay namin ng aming mga tithes. Salamat po, Ama ng walang hanggan. Salamat din, Lord God, sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa iyo, sa kalakasan, sa pag-iingat mo po sa amin, Lord God, sa kagalingan na ibinibigay mo po sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat. Dalangin namin, Ama, na ang mga salping ito, Lord God, ay kalugdan mo, O Diyos, at maging mabangong sumuyo po ito, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na maging patuloy na tapat, Lord God, sa pagbibigay namin, O Diyos, ng aming mga tithes, Panginoon. Salamat po, Ama. Dalangin namin, Lord God, na magamit ang mga salaping ito ayon sa nais mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang samo namin. In Jesus' name, Amen. I
pagbibigay para sa ating building fund. Ang ating pong text ay makikita po sa mga awit 127:1a. Sinabi doon, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Pinapakita lamang po dito na ang God, ang patuloy at patuloy na kumikilos sa buhay natin upang maisakatuparan ang ating mga plano. Ano po ba ang plano natin? Alam na naman po ito ng bawat isa. Sinasama po palagi ito sa ating prayer. Ang makabili ng lupa at makapagpagawa ng mas malaki pa sa templong ito. Amen po ba? Sabi nga po kanina, dapat tayo ay mag-commit. Mag-commit sa gawain ng Panginoon. Sasabihin ng iba, naku, Pasko nga naman. Di ka po, sinabi kanina, wag na po tayong ma-stress sa Paskong darating. Amen po? Ang God ay nariyan. Binigyan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Tayo naman po ay mga pinagpala na ng ating Panginoon. Maging kabahagi po tayo sa pagbibigay dito sa ating pinaplano, ang makabili ng lupa at makapagpatayo ng mas malaking templo. Dahil pagka po tayo ay nagkakasama-sama, kinukulang po ang ating lugar na ito. Madali pong magrenta. Noon po kasing Christmas party, nagsuggest po kami na, ay Pastora, magrenta pa po tayo ng upuan. Madaling magrenta ng upuan. Ang mahirap po ang paglalagyan. Kita po natin na tayo po ay puno na dito. Kaya yung po ang naging plano natin, ang makapagpagawa ng mas malaki pa sa templong ito. Pero ang God natin ay mabuti. Ibinigay niya ang lahat nating pangangailangan. So, ngayon ang oras para ibalik naman natin sa ating Panginoon ang mga pagpapalang natatamasa natin. Tayo po ngayon ay magkakaloob para sa ating Panginoon. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. You hold me now in your arms and never let me go. You, Lord, make the sunshine and the moonlight and the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. Better than the riches of this world, better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. That's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. Oh, you hold me now in your arms and never let me go. You, Lord, make the sunshine and the moonlight and the night sky. You give me breath and all your love. I give my heart to you because I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love with you. I can't stop falling in love with you. I'll never stop falling in love. Ating pong ipag-pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa mga blessing na ipinagkaloob mo po sa amin. Tunay na napakabuti mo, O God. Wala kang katulad. Thank you, Lord God. Nawa po, ang mga salaping ito, Lord God, ay maging karagdagan, Lord God, para sa pinaplano namin, Lord,
na pagpapagtayo ng mas malaking templo, O God. Lord, alam namin na ang lahat ng bagay ay walang imposible sa iyo, Lord God. Ikaw ang magpupuno at ikaw ang magkakaloob ng aming kahilingan, Lord God. Marami pong salamat at ang lahat ng ito ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo ay excited, amen, kasi bukas i-celebrate natin ang birth ni Jesus. Pero dapat araw-araw nating i-celebrate ang kanyang pagmamahal kasi hindi lamang doon natapos ang kanyang pagmamahal. Patuloy ang love ng Panginoon para sa atin. Amen. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger, hope of the world and life for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, boys to be rejoicing today. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Born is to be rejoicing today. It's Christmas. Make the joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Born is to be rejoicing today. It's Christmas. Make the joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Born is the King, rejoicing today. It's Christmas. Make the joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. Let's lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. For His King rejoicing today. It's Christmas. Make a joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. For His King rejoicing today. It's Christmas. Make a joyful sound. Let His praise resound. It's Christmas.
Salamat, Panginoon, na ibinigay mo si Yesu Kristo para sa amin na iyong mga anak. Yesu Kristo, ikaw na nagbuo ng aming buhay. Sa iyo na aming Diyos na siyang kumumpleto ng lahat ng kakulangan na meron kami. Sa iyo na aming Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin ang kanyang mga anak at ipinadama sa amin ang kanyang pagmamahal. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang namin ibibigay. At patuloy ka namin isi-celebrate sa buong buhay namin, O God. Patuloy ka namin dadakilain. Hindi man sapat ang lahat ng mga papuri nito, Panginoon, pero sa iyo pa rin namin ito ibibigay. Sapagkat tanging ikaw ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa mga mumunting bagay na gagawin namin, ma-celebrate namin ang iyong kaarawan ng tama, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang celebration na ito, hindi kami makalimot kung sino ba talaga yung may birthday, kung sino ba talaga ang aming isine-celebrate, kung bakit ba talaga kami nagbibigayan. Ito ay dahil lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat nauna ka nang nagbigay at nagpadama ng iyong pagmamahal. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong mga anak na naririto ay patuloy na magbigay ng commitment sa iyo. I-commit namin ang aming buhay, i-commit namin ang araw-araw naming mga pamumuhay, trabaho, pag-aaral, para sa iyo ang lahat ng ito, aming Diyos. At hayaan niyo po, Panginoon, na i-carry out namin ang aming mission. At yan ay ang ipakilala ka sa buong mundo. Sa iyo na dakila namin, Panginoon, naririto kami na yung mga anak. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, patuloy kang magpakahayag. At anuman, Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, kung ito ay pangangailangan ng kagalingan, then Heavenly Father, ikaw ang magbigay ng kagalingan sa iyong mga anak. Financial, material na pangangailangan, lahat ng ito kayang-kaya mong i-provide. Ang kalakasan, kayang-kaya mong i-provide, O God. Lalong-lalo na po ang kapayapaan para sa iyong mga anak na nangangailangan ito. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Hingin mo sa Panginoon ang anuman ang iyong heart's desire sa oras na ito. And may the good Lord bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you, both from this day forth and forevermore. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And everyone will say, Amen.